Lahat naman tayo nangangarap ng magandang bahay. Tulad naming mag-asawa, kahit hindi sobrang laki. At basta may masabi na kaming meron na kaming sarili, masaya na. Pagkatapos nga ng kasal ay napagdesisyonan namin ni Ces na unahin ang aming bahay kaysa sa honeymoon. Parehas din naming naisip na kung uunahin namin ang honeymoon ay wala kaming uuwi ang sariling bahay. At dahil doon, lahat ng perang naipon namin nung araw ng kasal ay ginamit namin para maipagawa ang una naming bahay. Nagsimula kami sa simpleng kwarto na to. Isang kwarto sa second floor ng bahay ng parents namin. Kung saan tiniis namin yung init at yung tagas ng tubig kapag umuulan. Yung tipong nilalagyan ko na lang ng kumot para mabawasan yung mainit na singaw na nanggagaling sa bubong. Sa kagustuhan naming makatipid, ako na rin yung nag-helper sa paggagawa nitong aming bahay. Kami din pala ni Mrs. yung nag-decide sa design at kung anong renovations yung gagawin dito sa aming bahay. Saktong tirahan para sa 2 tao o 3 itong kwarto, kaya kailangan naming i-maximize yung space. Sa tulong ni Papa, ni Tito Uben at ng iba pa ay unti-unti naming nabuo itong bahay. At nga pala, yung ibang materials na ginamit namin dito ay galing sa inventory ni Papa o mga sobrang materyales galing sa recent projects niya.
Una ka. Huwag ka mo nalilingon. Ha? Huwag ka mo nalilingon. Angas. Palis ka ba? Ha? Okay na. Pwede na. Okay na. Ganda ba? Ganda. Kakasabi lang yun. Ganda ba eh. Walang bayad mangarap, kaya paulit-ulit lang namin tong ginawa. Sa lahat ng pagtitiis, may ginhawa. At sa lahat ng desisyon, may resulta. Kung di nyo man maabot ngayon, pwede kayong magsimula ulit. Malay mo, mas malaki pala yung para sa inyo. At pag nakuha nyo na, pwede kayong magsimula ulit ng bagong pangarap. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa pagsubaybay sa pagbuo ng unang pangarap naming bahay.